Laki nito. Lalaki oh. May ginahit ng papaya daw. Tapos merong mga toge nga. Tapos yung hipon. Sarap. Sabi pala ni nanay, more than 25 years na siya nagbebenta dito. So ayan, umalis na ulit si nanay. Maniningil na daw siya. Sarap. Sarap. Hi guys, so andito sa likod natin yung San Diego de Alcala. So etong San Diego de Alcala is tinayo siya nung 1627 ng mga Augustinian missionaries dito sa may Polo, sa may Valenzuela. Yung word Apollo is actually nanggaling sa forced labor na sinasabi ng mga Espanyol. So yun yung nilagay nilang pangalan dito sa Valenzuela before. And konting trivia lang, yung pangalan ng Valenzuela actually came from the person. Kaya tatawid lang muna tayo. Saan na nga ba ako nakalimutan ko? Wala kasi kung tumawid tayo. Ayan yung bird na polo. Ayan. So yung pangalan na polo, actually ang literal meaning niya from dun sa pinangalan sa kanya ng Espanya before is forced labor. So yung mga, well, the literal meaning of forced labor, ayun, ganun siya. And nung natatag to noong 1623, technically pinangalanan siya noong 1623. Tapos yung pangalan ng Valenzuela itself is actually, it came from Dr. Pio Valenzuela, which is a doctor and an emissary of Katipunan. Kaibigan din siya ni tropa sila ni Bonifacio. Ayan, so if I remember it correctly, noong November 12, 1963, under RA 1368, hindi ko sure, pero lalagay ko dito, under RA 1368 noong November 12, 1963, itinalaga na pangalan ng polo is Valenzuela na officially, parang to commemorate or to honor Dr. Pio Valenzuela. Ayan, so konting history background lang tayo para sa dito sa Valenzuela. And also, by the way, Valenzuela is also known as an industry or industrial hub dito sa Manila. Yung pa pala, ang Polo was actually part of Bulacan. So isa siyang bayan ng Bulacan before, up until yun nga 1623, na naging part na siya ng Metro Manila or Northern Metro Manila. Naging part, of course, yun nga yung Valenzuela. So from Bulacan naging Polo, as is Polo. Of course, before pa siya naging Valenzuela. Tapos between 1903 yata, 1903 or 1906, I can't remember, between 1903 or 1910, kinuha ulit siya as part of Bulacan. Pero nung 1910, naging independent na lang ulit si Polo, or technically si Valenzuela. Sige, pupunta na po kuya. Laki nito. Lalaki oh. Special okay guys, 50 pesos ang isa. Pero ang difference ito, yung okoy, I mean yung mismong hipon, literal na hipon, yung inuulam ito. Sa kanila pala yan. Yan, sa kanila yan, dito yan sa may Polo Public Market. So guys, nandito tayo sa may Polo Public Market, which is nandito sa may likod. And may mga nadaanan tayo mga kakaiba actually. Solid yung mga mga bilihan at mga bilihin dito. May pagkamura compared sa ibang mga location. So kung nandito kayo sa may malapit sa may Valenzuela, kung gusto niyo i-try, check niyo to, Polo Public Market. Pero ngayon, papasok muna tayo dito. Meron akong hanapin na food trip
at nirecommend sa atin ng kaibigan natin na si Ench. Yun, shoutout kay Ench. Nakasama natin yan doon sa video natin with Team Canlas and Mayor TV. So sabi niya sa akin, punta daw ako dito sa Polo Public Market, hanapin ko si Lola na nagbebenta ng moron. So sana nandito pa siya. Tsaka yung nagbebenta ng sa malamig or sa gulaman. So yun, check natin dito at hanap na rin tayo ng ibang pagkain kasi hindi pa kami nagka-almusal. So kain muna tayo. Tara, samahan niyo kami. Ano pong suman ito? Tabang ang tala. Malagyan. Ay, yung kailangan mo ng dut ng asukal. Di ba yun yung gusto mo? Gusto niya kasi yung gano'n. Ay, ano po to? Yan. Ito Halo po, lahat ng klase. Halo na lahat ng klase. So ito po yung makapuno. Makapuno, beans, Tapos beans, garbanzos. atsara po dito. Ewan ko lang pag sinama na yung Ay, parang gusto ko yun. atsara, tapos ube, halaya, tsaka leche flan. Magkano naman po sa ganito? Yan, 22 lang po. 22 lang. Wow. Okay, Yan, so ano, para 22. matikman mo muna. Oo. Tas, para at least alam mo na yung lasa Sige. ng lahat. Maliban sa atsara. And guys, so try natin to, ayun o, sama-sama. So meron siyang makapuno, merong garbanzos, merong beans, merong ube halaya, tsaka leche flan. So dito, Nay, ano pong pangalan niya? Ano pong pangalan niya? Aling olay. Ay, kay Aling Olay, yan dito. Kay Aling Olay, hindi naman nagbabago ng ano to. Hindi naman po kayo naglilipat-lipat ng ano no, ng stall. Po talaga namin. Ayan. So ayan, mukhang maganda rin yung makapuno o kung mahilig kayo sa makapuno 150 guys. ho yung makapuno. Ayan, 150 yung makapuno. At ito pong beans. 110. 110, tapos ang garbanzos 130. 130 tapos 110 itong ang tawag? Atsara. Oh, sa iso ko. Atsara. Ayan, tapos may ube halaya. Wow, ang bigat ng ube halaya. Kayo po gumagawa nito? Uy. Ayan, homemade na ube halaya. Magkano po sa ube halaya? Ube halaya 110. 110. 110. Ito po yung Saka po sa leche flan. Leche flan naman po yung magkano? Lechap lang po 110. 110. Ayan. So 155 na. Sanita ka na. Apo, ito na po. Ay, ayan pala. Oo. Makahingi na lang po ako ng ano, ng kutsara. Ayan guys, so ito na siya. Hindi ko baka matapon eh. Ayan. So tikman natin. So talagang ano siya, lahat ng ano ng binibenta dito tapos maliliit na parts para at least malasahan mo. Tapos kung may magustuhan ka, andito siya. Bili na lang kayo ng isang bottle o kaya itong tub. So, tikman natin. Leche flan muna, ayan guys. Sarap yung leche flan. Yung mga hindi mahilig sa matamis na leche flan, sobrang tamis rather. Ayan, okay. Hindi masyadong sakto-sakto siya. Pero actually, mas gusto kong malasahan kasi ito, gumagawa rin kami, yung pamilya namin gumagawa kami ng ganito every New Year. So, sa malaking kawa, tapos talagang hahaluin mo siya nang hahaluin. Ayan. Ube halaya. Okay. Yung ibang naggagawa ng ube halaya, hinahaluan ng kamote. Hindi. Basta may hinahalo silang iba bukod sa ube. Ito, most likely hindi mo na ako nagluto. Most likely, nay, purong ube. Purong ube kasi iba yung lasa ng ube. Ibang lasa ng ube tapos may times na parang pag hinaluan mo siya ng either, hindi ko nga alam kung kamote ba yung hinahalo ng iba or what, pampadami or baka mas mura yun. Pero ito, sure. Ube halaya. Nay, kuha na ako isang ube halaya. And order na rin tayo sa pang ube halaya kasi masarap. Ito po. Ito yung sa... Kasi may isa pa nga pala yung cup. Ito na po. Gano'n po katagal to? Na Bago po 4 ito. days. Basta naka-ref. Pero mukhang di abot ng 4 days yan. Baka hanggang bukas wala na yun. Ayan. Sorry, inaano ko na muna yung ube halaya. Muna natin. Ano naman, garbanzos. Chickpeas. So kung yung mga iba na katulad ng asawa ko hindi niya alam kung ano yung garbanzos. Itong garbanzos, ang English na to is chickpeas. Ito yung ginagamit sa ang tawag nito yung sa mga Indian cuisine. Ayun, Middle Eastern pala. Yung hummus. Yan. So niluluto, dinudurog, yung dinurog na
garbanzos o na chickpeas, hummus yun. Tapos sasamahan lang ng, ng oil. Ito, dito sa Pilipinas, ginagamit ang garbanzos pansama sa halo-halo. Yan, madami na akong nakain ganun. Yan, try natin. Okay. Okay yung garbanzos kasi may times na nakakain ako ng garbanzos na matigas. Yung lambot. Kahit wala kang ngipin, pwede mo madurog. Ang tarap. Okay ito kasi ito ba, meron pa kasama na makapuno. Okay. So sa makapuno, yung medyo sauce nung makapuno na medyo sumama na doon sa halo. Kaya yung tamis nung garbanzos, pati nung makapuno, nagsama na, which is actually masarap. Alam mo kulang dito, gatas tsaka yelo. Halo-halo na. Masarap. Guys, so dito kay Nanay Olay, Nanay Olay, dito sa stall, malapit sa mga bilihan ng bags, mga damit, mga sapatos. And puntahan nyo na dito, meron silang suman, meron silang mga makapuno, yun nga. So dito, check nyo na lang, napakamura lang din. Etong cup na to, nalandun lahat, 22 pesos. Binabili namin na atsara, 110. Yung makapunos, 150. Tapos isa ko nabili na ganito, 110 lang din. Marami to, as in mabigat talaga siya. Yung puntahan nyo na dito, guys. Kaya nakita na namin yun, no, nagbebenta ng sagot gulaman, ng palamig. And nandito siya. Ito yung stall. Okay? Tapos, ang nagtitinda dito, sabi ni ate na nandun sa kabila, is yung matandang babae nga daw, si nanay. Pero, ang problema, ay, sorry po. Wait lang, yun. Si nanay daw, naniningil pa. So, nag-ikot-ikot pa dun sa loob. Hintayin na lang namin si nanay. Pero definitely ito lang daw yung yung kilala na pilihan ng sagot gulaman. Yung mga ice crusher, everything yan. Hintayin natin si nanay para matikman natin yung sagot gulaman niya. Yan. Habang naghihintay tayo kay nanay, tikman natin yung okoy. Hindi pa natin natitikman kasi yung okoy na binila namin kanina. Yung 50 pesos na literal na yung hipon eh, malalaki talaga. Yan, pakita natin. Asan na yun? Hipon literal na pang-ulam. Yung pang-ulam na hipon yung ginamit, hindi yung mga maliliit. Actually, yung problema ko lang dito, ako personally, yung problema ko sa ganyan, wait lang, may dumadaan. Dito kasi tayo, yan, yung daanan. So medyo masikip. Sorry na at nakaharang kami. Yan, pero yun nga, yung sa okoy, yung problema ko sa okoy kapag yung malalaki, yung dulo yung ulo, nanunusok yung yung antena or yung parang dulo ng ulo. Yun yung medyo ayoko lang doon. Pero syempre kung malaki, mas okay siya, mas malaman kumbaga. So tara tikman natin. Ayan na siya. Ayan. So una sa lahat mabigat. Tapos parang bukod sa hipon, syempre andun yung cornstarch, tapos parang meron siyang toge. Hindi ko lang kung nakikita nyo, pero try natin. Ginayat na papaya. May ginayat na papaya daw. Tapos merong mga toge nga. Tapos yung hipon. Sarap. Basta may gulay, hindi ko Sarap siya. Okay yung Okay yung okay yung okoy. Okay yung okoy. Nay, pabili po. Gulaman po. Dalawa po. Yung malaki na po. Ha? Dalawang 20.
Po? Hindi pa po. Hindi rin po kami taga dito. Opo. Nirecommend po kayo ng kaibigan namin. Sabi po sa amin, puntahan daw po namin kayo. At sabi sa amin, kilalang kilala daw po kayo dito. Ayaw po, marami akong suki. Dito sa Polo Market, kahit saan. Opo. Dinadayo. Matagal na po kayo na nagbebenta ng ganito dito? Tagal na, 25 years na ako din eh. 25 years? Wow. Ang anak ko, prep pa lang. Kinder, ngayon. Opo. College na. 4 years na. And guys, andito na. So, ito na yung sagot gulaman. Well, technically sago. Tapos basta yung sa malamig. Tapos ang niyan, ang gusto ko dito is yung talagang purong arnibal siya. Nilagyan siya ng yelo. Yun. Hindi siya yung parang arnibal tapos dinilute sa tubig, mga ganun. Hindi. Arnibal siya tapos may yelo, guys. Ayan. Ako kung nakikita ninyo. Ayan, may mga yelo, crush ice. Tapos, ayan, crush ice siya. Tapos, ayan, meron siyang mga sago-sago sa ilalim. Ayan, tara, tingnan natin. By the way, may dalawa siyang size. Isang tigda 12, tapos isang tigda 20. Ito yung 20. Tapos yung siguro 6 ounce or 8 ounce yata yon, yung 12 pesos. Ito parang 12 ounces yata to or 16. Ngayon, maningin pa ako ha. Sige po, Nay. Salamat po. Pasingilin. Sige po, thank you po. Ayan. Yan. Sabi pala ni nanay, more than 25 years na siya nagbebenta dito. So ayan, kung umalis na ulit si nanay, maniningil na daw siya. Ayan, try na natin yung sagot gulaman niya. Sa malamig. Sarap. Sarap. Hindi lang siya tinunaw na brown sugar or yung nog-nog na sugar. Meron siyang ibang halo eh. Most likely may kasamang pandan or something else, vanilla. I'm not sure pero sarap siya. Hindi siya yung overly sweet na lasa rin. Ay, mga dadan. Hindi siya yung overly sweet na lasa. At ito yung saktong-sakto, gato kainit. Tapos ito yung iinumin mo. Sigurado yan, tanggal na tanggal yung uha mo tsaka yung init mo sa katawan. So ayun guys, at dito na nagtatapos ang ating video. Unfortunately, hindi natin nakita yung nagbebenta ng Morcon, pero yun, nakita natin si Nanay Tess o si Aling Tess nagbebenta ng sa malamig or sagot gulaman. So again, sobrang highly suggested talaga yung sagot gulaman na yun. Tsaka kay Nanay Olay, no? Tama, kay Nanay Olay. Puntahan nyo rin yun kay Nanay Olay, napakasarap ng mga desserts na binibenta niya. So yun guys, salamat sa panonood ng isa pang epic na video dito sa Polo Public Market. At tayo pupunta sa ibang lugar pa dito sa Valenzuela para sa isa na namang epic na video na food review naman. And most likely kilala nyo na yun. So pakita ko na lang sa inyo kung saan yun, dito yun, no? Alright, so ayun, salamat sa panonood. Again, this is Jason. Thank you for watching this video and see you into the next one. Peace out. Cheers! Ang usapan, vlog lang. Ang nangyari na malingke eh. Ayun, mahirap pagka-palengke o kaya market na basta yung mga maraming bilihan pupuntahan. Namimili bigla eh, oh. Ayan, oh.